share ko yung screen ko. Sorry ba? Okay, tago mo siya. Okay. Good morning, everyone. So, yan. Kamusta yung naging week nyo? And ito yung topic natin for this week, or this Saturday. So, makikita nyo naman sa syllabus yung guide, no? So, una natin topic is quantitative calculations. Part 1. So, may part 2 next week. So, ito yung schedule natin for today. So, itong online session natin, tuturo. So, ang naisip ko pala ng technique or approach is sa online session natin, dun yung mga lecture, doon may mga ano din yun, work example tsaka practice. Yung 5 to 7 natin later, more ano na lang siya, more on pwedeng group work, pwedeng more practice problems. So, yun na lang yung approach para hindi ka na kailangan mag-lecture ng 5 to 7. More on application na lang ng mga lesson ng morning. So, ang goal natin for this week is to be able to set up calculations related to anak yan correctly, tsaka yung pag-observe ng mga unit ng maayos. So, after this week, dapat kaya nyo na number 1, yung sa unit, scientific notation, tsaka significant figures, yung pag-report ng maayos. Number 2, mag-convert ng mga common concentration units like molarity, percent weight by weight, milligrams per liter, ppm, using yung tinatawag na dimensional analysis, or ang ibang tawag sa kanya ay factor level method, tsaka picket fence method. Then number 3, mag-design ng solution prep from solid at from stock solution. And number 4, yung last is simple mixing problems. So, small reminder dito sa baba, no? Or tip. Kapag nagsosolve kayo ng isang analytical chem problem, uunahin nyo lagi isusulat yung mga given para malatag nyo yung mga units na maayos bago kayo mag-start mag-compute or gumamit ng calculator. So, I hope everyone has calculator naman, no? Since first sem naman, nag-start na rin kayo mga computation. So, yun. So, bakit mahalaga itong lessons natin about units, concentrations? So, mahalaga ito kasi most of the specific topics like titration, equilibria, ito, yung mga diniscuss natin ng first week, mag-handle kayo ng mga computations talagang. Yun lang yung pinaka-application ng mga computations. So, para-parehas yung logic na umiikot dito. So, kapag nagkamali ka sa units mo sa simula, yun, magkakaroon ka na ng maling decision sa buong process ng pag-solve mo na equation. So, yun yung importance nitong lesson. So, yun, start na tayo. So, itong umpisa, more on review na lang naman 'to kasi I think very familiar naman na kayo dito since nagkaroon na kayo ng Gen Chem ng senior high, tapos pangalawa is nagkaroon na kayo Chemistry for Engineers nung sa first sem. So, unahin natin yung mabilis lang pero madalas nakakamali ng mga sagot sa exam, yung mga SI prefixes. Dito nanggagaling yung kadalasan maraming error. So, this is sa dalawang table, no? Makikita niyo yung mga fundamental tsaka other SI units. So, I hope familiar na kayo dito sa mass, volume, distance, temperature, time, current, and amount of substance. Tapos may kanya-kanya silang unit. So, ito yung mga sa standard, no? Kilogram sa mass, liter sa volume, sa distance naman meters, tapos sa temperature is Kelvin, sa time, seconds,
then current is ampere, then amount of cells is mole. Tapos ito na yung corresponding symbols nila dun sa pinaka-right. Then yung pangalawang table naman yung other, SI, tsaka non-SI units. Usually naman, hindi natin ito masyadong ginagamit as tama. Hindi natin ito masyadong ginagamit aside doon sa yung sa atmosphere. Alam ko na-encounter niyo siya sa Chem 4 engineers yun na course, yung atmosphere, pag-convert ng mga UR na constant. Tapos, other than that, wala naman aside sa temperature, yan, degrees Celsius, Fahrenheit. So, yun. So, for familiarization lang. So, same idea. Set natin sa utak ito. Kapag nakita natin, no, ito naman yung mga common prefixes for exponential notation. So, pag nakita niyo yung mga milli, micro, yan, dapat automatic na nag-a-adjust na yung utak niyo na, ito 10 to the negative 3, 10 to the negative 6 pag micro, 10 to the negative 12 pag pico, or 10 to the 12 tera, ganyan. So, makakatulong to kapag yung mga given niyo ay masyadong malalaki yung number or masyadong maliliit yung number. Okay? So, ito yung nilista ko lang dito yung mga common talaga, no? So, ito yung core na mga prefixes. So, yung kanina ko sinabi, no, sa kilo, 10 to the 3. So, equivalent niya 1,000. Sa meter naman, kung 10 to the negative 3, 0.001. And so on, hindi ka na isa-isa yun. So, ang tip ko dito is kapag nalilito ka, gawin mong scientific notation. Lalo na kapag sobrang dami na nung zero, no? Tapos, ito yung mga pinaka-common na fast conversion. So, 1 gram, ito dapat, as kami engineers, medyo that familiar na kayo dito. 1 gram, alam nyo na 1,000 milligram yun, by instinct kumbaga. So, 1 milligram, 1,000 microgram. So, ito, 1 liter, 1,000 ml yan. Yung pangatlo usually, talaga tag dito, gamit na gamit nyo yan sa volume, no? Tapos, aside sa mga prefixes, so I hope familiar lang sa significant figures. So, significant figures, hindi ito yung pampaarte ng sagot. Ito yung sinasabi ko, honesty ng measurement kasi dito makikita yung, paano ko ba sabihin? Pag-limit ng sagot, di ba mahaba yung mga decimal? So, malilimit kasi yung sagot. So, in the same way, parang honesty siya na hanggang dito. Tapos ito yung final na sagot. So, may mga quick rules lang para sa pag-apply ng tamang significant figures sa final answer nyo, no? Oo. Marami ring mga practice exercise about significant figures. So, recall lang natin yung mga rules na to. So, number 1, leading zeros, hindi counted sa significant figures. Number 2 pala yun. Number 1, non-zero digits are significant. So, matik naman na yan. So, yung sinabi ko kanina, leading zeros are not significant. So, halimbawa sa example, 0.0032, 2 sig-figs lang siya. Yung 0.00, hindi siya counted kasi leading zeros. Trailing zeros are significant. So, kabaligtaran ng pangalawa. So, halimbawa niya, no, yung pangalawa, 2.50. So, ang count niya ay 3 sig-figs. Counted yung 0 sa dulo. So, kapag nag-multiply or divide kayo, keep the fewest significant figures from mga given or from the inputs. Sa addition naman or subtraction, keep the fewest decimal places from inputs. So lastly, pinaka-important sa dulo lang mag-round, hindi kada step. So, lalo na pag may calculator naman kayo, huwag muna kayong putol lang sagot. Parang sa dulo na kayo mag-round up. Round up, round up, round up, round down. Yan. Okay? So, ito yung anong slide na ba ito? 9. So, ito yung isang exercise. So, tingnan ko lang kung makapag-ano ako dito. Ay, lumabas nung, ayun, ball pen. Susundan niyo lang ako kapag pag nagso-solve dito sa board, i-re-write ko na lang. Magre-write pa siya. Ayan.
right naman siya. Ito lang problema ko sa PowerPoint. Dapat pala PDF ko na lang. So, yan. Susundan nyo lang ako. Nakalagay dito, example, compute 12.1 ml times 0.1045 moles per liter. So, ang mangyayari dyan, ang step 1 daw, convert nyo muna yung milliliters to liters. So, gawin natin step by step. Step 1. So, isasend ko pala to PowerPoint, no? Yung kasama yung mga annotations ko. So, para may copy kayo. 12.1 ml daw. Ko-convert nyo ng liters. So, kanina yung binanggit ko, no? Usually, ganito ako mag-solve, no? Personally, ganyan ako mag-solve. So, sa 1 liter, para lumabas yung para maging liter siya sa taas. So, 1 liter, usually, ano siya, anong equivalent niya sa ml is 1,000 ml. Yan siya. So, maka-cancel na yung ml dito. Then, kaya natin dito ilagay na 0.0121 liters. Number 2. So, tsaka natin i-apply yung multiplication process. So, 0.0121 liters times 0.1045 moles per liter. So, ano mangyayari dito? So, maka-cancel na yung liters dito, tsaka dito. So, matitira is mole. I hope familiar kayo dito sa dimensional analysis, no? Kasi, dapat na-apply nyo rin siya nung sa first course nyo, which is yung sa basic chem. Parang nare-recall lang natin to. So, ang mangyayari dyan, ano magiging sagot niya? Magiging sagot nito ay 0. Ito na, medyo mahaba. 0.0126445 moles. Okay? So, ang sabi sa step 3, apply significant figures daw. So, in 12.1, ilan yung significant figures niya? Okay ka dito, 12.1 ml has 3 S sig fig. Tapos, 0.1045 moles per liter has ilan? 4 significant. Ayun na, lumilipat kayo. Maganda. 4 sig figs. So, final answer natin dapat is, so nag-multiply tayo. Sabi sa rules, di ba? Kapag multiply, pinaka-least significant figures daw ang i-apply natin. So, final answer is 0.00. So, 3 significant figures, no? So, ang katabi ng 6 ay 4. So, hindi na tayo magra-round up. 1, 2, 6 moles. So, ang final answer niyo lagi dapat naka-box. Yun yung rules ko kapag nag-check ng exam. Okay? So, next na tayo. Basic lang naman yan. So, mahaba-haba pala ito kasi ang daming computation. Diba? So, ito yung lifeline nyo sa dimensional analysis. No? Lagi lang unahin yung given. Kanina yung na-elite ko na ito. No? Tapos, deep dive lang dito. Given, tapos want. Ako naman, minsan, parang hindi ako malito, yung want, inaano ko sa simula. Para may nahanap ako dito ng x mole. Tapos nalagyan ko ng equals. Minsan ganyan ginagawa ko. Tapos dito na yung given. Yan. Dire-diretso na. Tapos sa dulo may equals ulit. Yung final answer ko. Ganyan ginagawa ko usually. Given. Dot. Tapos final answer, binabox ko sa dulo. Wala lang, para lang maalala ko ano ba yung nahanap sa simula. Parang. So, multiply nyo yung, kapag nasulat nyo na yung mga given, sa dulo yung ones kasi yan. Yung one sa dulo na yan nasusulat. Multiply nyo by conversion factor sa units para makikita yung mga ano yung mga cancel, ano yung mga hindi mga cancel. Tapos tsaka nyo ilatag sa calculator nyo. Dire-diretso na yan.
Sa mga problem na makikita niyo dito, hinimay-himay siya. Pero in reality, puwede niyo siyang gawin ng isang diretso sa calculator niyo, yung scientific calculator niyo. Tapos check niyo rin sa dulo 'no, kung reasonable ba yung sagot niyo, kung may sense ba yung sagot niyo, kung tama ba halimbawa sa dilution, kung tama ba yung volume, kung realistic ba na kapag dinagdagan ko ng tubig 'tong isang concentrated na bagay, ganito ba mangyayari sa kanya, lalaki ba, lilit concentration, yung mga gano'ng checking lang. So ito yung template, so yun nga sabi ko 'di ba, minsan nung sinusulat ko yung 1 sa dulo ta's equals, ta's given, ta's usually may factor na yan para ma-convert niyo into something. Dire-diretso yung factor, meron stoichiometric factor, merong mga molar mass, mamaya makikita niyo, tapos given ulit. So isa-cycle. Tapos ito, example lang sa baba is milligram per liter, iko-convert niyo daw into ano 'to, gram per liter. So yan, ang given ay gram per liter, tapos ang want mo ay milligram per liter. Tapos ang given mo ito, tapos ito yung factor mo. So mga ganyan. Yan simple lang yan, pero compared sa mga kukumpitin natin later on. Okay? So Gen Chem refresher, ito slide 12. So moles is familiar na kayo sa moles 'no. So moles is equal to mass ng isang bagay over molar mass. So 1 mole is equal to Avogadro's numbers in particle. So makikita niyo dito yung equivalent niya, 6.022 times 10 to the 23 particles. So kapag reaction, yung balance equation yung nagbibigay ng mole ratio. Parang may given kayo na balance equation 'di ba sa simula. Minsan hindi balance, kayo yung magba-balance. Para makita niyo yung, mole ratio. Kasi yung mole ratio, isa din sa mga factor na kailangan niyo para sa factor label or dimensional analysis niyo. So yun, kailangan niyo yung factor na yun. So, datong mole ratio, isa sa mga factor na yan. So, kapag magko-convert kayo, halimbawa ito yung figure sa taas, yung moles ng substance 'pag gusto niyo makuha yung mass, gagamitin niyo yung grams per mole. Ano yung grams per mole? Grams per mole is yung molar mass nung, isang substance. Saan makikita kaya yun? Eto makikita sa actually parehas ito, 'tsaka 'to. Makikita sa periodic table of elements niyo. Periodic table of elements. So, from moles to mass, gamitin yung periodic table niyo para malaman yung molar mass nung given compound or substance na meron kayo. Kapag naman meron kayong mass nung substance na yan tapos gusto niyo makuha yung moles, ire-reverse niyo lang. So, i-reverse niyo lang yung, molar mass. So yun, magiging moles per grams lang siya. Kumbaga 'pag nag-factor label kayo, mapupunta lang siya sa ilalim. Yung something moles per gram, magiging reverse lang siya. So mamaya makita niyo yung example niyan para mas ma-apply niyo siya. So yan, refresher lang 'to kasi alam ko na-discuss niyo na rin naman 'to. Tapos ito pa yung ibang style. So kapag mass to moles, gamit naman is molar mass. So naulit lang pala yung kanina. So 'pag particles naman to moles, gagamitin niyo yung Avogadro's number. Ang goal dito is, hindi ka mag-memorize nung formula. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga chem tsaka chemical engineers 'no. Hindi niyo kailangan mag-memorize pagdating dito. Siguro yung Avogadro's number, kailangan niyo i-memorize, pero madali naman yung i-memorize 'no, 6.022 times 10 to the 23. 'Pag gusto niyo malaman yung number of particles. So susundan niyo lang yung way, itong way na 'to, number of particles, moles to mass, or in reverse. So itong outline na 'to. Sundan niyo lang 'yan, hindi niyo siya kailangang i-memorize yung mga formula. Kasi mahihirapan kayo, sobrang daming calculations ta's ime-memorize niyo lahat. Medyo mahirap siya and hindi sustainable.
So, next natin, yan, another, ito yung example ng isang um, dimensional analysis. So, kung may mass tayo ng CH4, hindi lang pinakita yung equation dito, no? Nag-react yung HCl sa methane or CH4. Tapos, ang kailangan tingnan is, gusto makuha from, ginamit mong mass ng CH4, ilan yung mass ng HCl na katumbas ng gagamitin mo para magawa yung reaction na yun. So, nagsimula sa mass ng methane. Ito. Tapos, ito yung molar mass ng methane, yung 16.05 grams per mole. So, makikita nyo, no? From mass to moles. Sabi ko kanina, di ba? So, mare-reverse lang yung... Ang mga nasa periodic table kasi, usually naka-grams per mole, di ba? Ito yung nakalagay sa periodic table. Pero makikita nyo dito, no? Naka-moles per gram siya. So, binaligtad lang. Pwede yung ganun. Kapag magko-convert kayo from mass to moles. Pero from moles to mass, ito yung gagamitin. So, inuulit-ulit ko lang para ma-remember nyo. So, yun. After nung na-convert, so meron na siyang moles ng CH4. Tapos, meron dun balance equation nga. So, sa balance equation, nakita na ang isang mole ng CH4 nag-react sa 4 na moles ng HCl. So, merong stoichiometric ratio na 4:1. So, 4 moles of HCl, 1 mole of CH4. So, paano malalaman ano yung nasa ibabaw? So, since nagsimula ka sa moles ng CH4, yun yung usually nasa ilalim. Kung ano yung substance kung saan ka nagsimula, yun yung nasa ilalim. Para later on, pag nag-cancel ka, maka-cancel yun nasa ilalim. Then, mag-proceed ka, magkakaroon ka na ng moles ng HCl. So, ang ending, ito na yung ending mo. Meron ka ng moles of HCl. Then, paano makuha yung mass ngayon? So, ito na yung kanina ko sinasabi. So, another na naman na molar mass sa periodic table is ito, 36.46 grams HCl per 1 mole ng HCl. So, yun sa periodic table, then multiply lang. So, overall, ang ending mo is magkakaroon ka ng grams ng HCl. So, paano yung cancellation yan? So, ito typically nakaganyan yan, grams CH4. Ito ay mole CH4. Ito ay mole HCl. Tapos ito ay grams HCl. So, yung cancellation, gawin ko ng color. Kasi puro red na siya. So, ito, mga-cancel si grams CH4, grams CH4. Tapos may matitira mo CH4 sa taas, no? Lumipat. Lumilipat siya yung kamay ko kasi. So, ito, mga-cancel to, tapos cancel to. Ito yan, Huwag nyo napansin, baka malito kayo. Kasi sinulat ko ulit. Yun lang yun. Sabarin ko lang to. Then, pag yung PowerPoint. Next time, PPDF ko na lang. So, may matitira ka mo sa HCl. Then, from most sa HCl, yung molar mass ng HCl. Then, ang ending nyo is grams ng HCl. Okay? So, start sa given, convert to moles, use mole ratio, convert to wanted units. Okay, so ito na yung dami talaga. So, sa concentration na tayo. So, reminder sa concentration is, ano yung concentration? This is how much yung solute per how much yung solution. Kung gano'n kadaming solute, so gano'n kadaming solution. Over gano'n kadaming solution. Kaya lagi makikita nyo, naka-over siya, no? So, halimbawa, dito sa table, pag molarity, mass of solute per, lagi may per liters of solution. Sa weight percent, grams of solute per 100 grams of solution. Parang solute over yung kabuuan. Kabuuan kasi is na-dissolve na dun yung, halimbawa nag-dissolve ka. Na-dissolve na dun yung solute mo. So, hinahanap natin yung amount nung tinunaw natin over dun sa overall na
amount ng ating buong solution or yung buong tinimpla natin na something. So, isa-isahin lang natin, run through natin yung mga iba't ibang concentration units. So, molarity, hindi ko na basahin isa-isa kasi nasa book naman yung nilagay ko lang. So, hinighlight ko lang yung mga keywords. Molarities, ano siya, species specific. Specific kasi species ng substance. Tapos, concentration, ito ng particular form, kung ano yung form talaga. Then, formality, total concentration to, kahit nag-dissociate na yung ano mo, yung buong ions mo. So, ngayon ang takeaway dito is same sila, same tong molarity at formality. Kapag hindi nag-ionize yung iyong, pag hindi nag-ionize yung iyong substance, halimbawa yung glucose, hindi yan nag-ionize ng completely sa iyong solution pag tinunaw mo sa tubig. So, yung molarity niyan tsaka formality parehas lang. Kapag naman different yung ano, yung behavior nila, halimbawa ito, nagtunaw ka ng 0.1 mole ng sodium chloride in 1 liter of water, example sa pinakababa. Ibig sabihin, hindi siya, yung molarity niya is 0 kasi completely yan kapag NaCl, no? Naghihiwalay yan totally sa solution mo. So, 0 yung molarity pero we can say na 0.1 formal siya para i-specify yung species kasi nga nakadepende siya sa species no chemicals na nandoon. So, pwede natin sabihin na 0.1 formal tong sodium chloride solution na to. Kasi nire-represent niya yung total amount na sodium plus tsaka chlorine minus doon sa inyong solution. So, typically hindi naman masyadong ginagamit yung formality sa mga calculation. Usually molarity naman na yun. Or ano lang to, info niya lang. Then next, wait lang. Ano ako. Next, normality. Ito naman is number of equivalents per liter ng solution or per unit volume ng solution. Medyo tricky to kasi nakadepende sa reaction yung factor na gagamitin nyo. Meron kasi tinatawag na equivalence, yun yung factor. So, equivalent weight is defined as the ratio of chemical species. Chemical species' formula weight to the number of its equivalents. So, EW yung equivalent weight. So, ang formula nun is yung formula weight or yung molar mass divided by yung number of equivalents niya dun sa equation. Kung paano siya nag-react. So, usually makikita nyo to sa acid base tsaka redox. So, hindi ko muna to i-deep dive dito. Pero yung example dito, halimbawa yung phosphoric acid nyo, no? Nag-react sa hydroxide ion nyo dito sa example dito sa pangatlo. Tingnan nyo na lang. Tapos nag-produce ng phosphate tsaka water. Makikita nyo, no? Si phosphoric acid, kung maalala niya siya yung broad-said lowry acid natin na nagbibigay ng proton doon sa ating hydroxide. Yung proton niya is yung mga hydrogen na nakakabit sa kanya. So, makikita nyo na binigay niya totally yung tatlong proton niya ay itong sa broad-said lowry base natin kaya nag-create siya ng tatlong molecules of water. So, makikita natin na may 3. Pwede natin sabihin na meron siyang equivalence na 3. 3 equivalence niya kasi tatlong beses siya nag-react sa tatlong hydroxide ions. So, pag tinignan natin equivalent weight, so equivalent weight niya is ito yung grams per mole ng sabi kong grams per mole molar mass yan ng H3PO4. Tapos ito yung equivalent weight niya. Then ito yung result. Para makompute yung molarity, ito yung formula, no? Multiply nyo lang yung, para makakompute yung normality. So, mayroon kasing given dun sa equation, ay sa formula, di ko nabanggit, no? Ito yung given na molarity. Dun sa problem, di ko na lang nilagay dito kasi haba. Tatlo yan eh. Isa lang yung nilagay ko. So, multiply nyo lang siya sa number of equivalents. So, 3 times 6 is equal to 18. So, pwede natin sabihin na itong phosphoric acid na to ay merong 18 normal. 18 normal yung tawag dyan, 18 normal. So, later on na natin yan i-deep dive. So, meron pa iba.
Molality, ayan molality 'no, tas molarity yung nito. So ito naman, moles per kilogram of solvent. Useful 'to sa thermodynamics kasi temperature independent siya. Yun lang naman yung difference niya sa molarity, normality, yun nakadepende sa temperature kasi more on liquid yung hawak mo dun. Dito kapag mga solid substances, hindi siya temperature dependent. Tapos itong percent weight by weight, percent volume by volume per 100 units ito. Tas ito yung madalas lumalabas sa labels tsaka specifications ng isang chemicals. Makikita niyo 'di ba sa mga label sa likod. Kaya dapat medyo kabisado niyo itong meaning ng weight percent by volume, weight by volume, combination ng dalawa. So example, a solution in which a solute has concentration of 23% weight by volume. Yung ibig sabihin nun ay 23 grams ng solute ay nakadissolve sa 100 ml ng solution niyo. So gano'n lang siya. So for the example, yan, example tayo. Slide na tayo, 19. Wait lang, ayan, check ko yung notes ko dito sa kabila. Yan. Sabi dito, kinondense ko na yung problem ko. Concentrated solution ng aqueous ammonia is 28% weight by weight. So pinapahanap yung molar concentration ng ammonia. So anong given natin? So meron tayong given na 28% weight by weight. So alam din natin density ng ammonia. Tandaan nyo na molarity yung hinahanap 'no. So ang key is kung percent weight by weight to molarity, so percent weight by weight lang, lagyan natin dito. Kung percent weight by weight to molarity, kailangan mo dito ng density kasi ito ay parang isipin niyo agad na kailangan ng density para tanungin niyo kunwari ako, hindi ako nagbigay ng density ta's kailangan pala, tara mabigay ko sa inyo yung density. Need density kasi tinagalog ko na 'no, kasi ito ay mass to volume conversion. Tandaan niyo, mass to volume conversion, kailangan niyo talaga ng density. Then, formula weight, meron yan. Siyempre, matic na yan. Kailangan niyo yan sa ano. Ito, di binibigay. Nasa periodic table naman yan. Dapat marunong na kayo magkuha ng formula weight or molar mass ng inyong compound. So, ano to? So, ang plan natin is, assume nyo na 100 grams yung solution. Kasi nga, percent weight by weight. Usually, per 100 something siya. Tapos, gagamitin yung density para ma-convert yung mga bagay-bagay. So, number 2, pag na-convert nyo na to grams per ml, gamit yung density tsaka assumption na 100 gram solution, next nyo is gagamitin yung formula weight para ma-convert yung grams per ml to moles per ml. Then, ito yung number 3, madali na lang. Convert nyo lang into moles per liter. So, ano na lang yan, factoring na lang yan. Okay, gawin natin. Wait lang. Straight kasi ito yung ano. So, start tayo. Ano ulit yung kailangan natin ulit? Molar concentration. Susulat ko lang moles ng NH3 equals, kasi yun yung want natin. Pero din hindi na, pwede preference nyo din kung ayaw nyo isulat yung gusto nyo sa unahan. Kung diretso na kayo sa given, pwede rin naman yun. So, meron tayong 28. Ano ulit yun? 28% weight by weight. So, meron tayong 28 significant figures, 28.0 grams ng NH3 over 100 grams. Solution. Tama. Solution. Shortcut ko na yung solution, sol n. Tapos ang gawin doon ay gamitin ang density. So, gamitin ko na yung density, which is 0.899 grams per ml. 0.899 grams per ml ng solution. So, ayan. So, anong kakalabasan dito? So,
So, ang kakalabasan dyan ay, wait lang. Hindi pala ito nakadiretso kasi siya sa calculator, no? Wait lang, kailangan ko ng calculator. Hindi siya naka-calculator dito. Wait lang. So, 28 times 0.899 divided by 100. 0.25. So, ay 0. Ayun, thank you. Thank you. 0.25. Sulat niyo muna lahat, no? Para di kayo. Ano kayong maka-cancel dito? So, yung grams of solution. Cancel na yun. So, ano yung kanina matitira daw? Grams per ml na siya. So, punta na tayo sa... Usually kasi isang diretso na yan. No? Dinidire-diretso ko na yan. Pero, ayun. Para lang makita niyo step by step. Or you can do it on your own na dire-diretso na. Parang ililista niyo na. Mamaya, pakita ko sa inyo yung... Ay, wala pala dito sa slides na to. Yung isang diretso. Then, after nyan, kapag may grams per ml, ano next daw? Using formula weight. So, sulat ko na lang ngayon dito sa pangalawang box natin. So, meron tayong, nagbe-blurred ba siya? Nag-blurred siya bigla. 0.25172 grams ng NH3 per ml ng solution times formula weight. What's the formula weight daw? 17.04 grams NH3. So, makita nyo, no? From grams per ml. So, may mass sa taas from moles. So, pag mass to moles, i-reverse natin yung formula weight. Per 1 mole ng NH3. So, naka-ml pa yan, no? So, ml muna. So, ano kayong sagot natin dito? So, divide natin to 17.04 equals... Kaya, medyo mahaba yung numero. So, susulat ko lang muna dito. 0.014772300. Ang haba. Kaya maganda na matutunan nyo na pwede naman to na isang diretso lang. Para hindi na kayo sulat ng number. 836. So, huwag nyo kakalimutan yung mga ka-cancel. So, ang mga cancel dito ay grams ng NH3. So, meron na kayong moles per moles NH3 per ml solution. Ang final answer na hinihingi ay naka-moles per liter. So, pwede ko na idiretso dito kasi hindi na-kasya. Convert lang natin yung ml to liter. So, 1,000 ml, alam ko na 1,000 ml is equal to 1 liter. Final answer natin is 1. So, i-move nilang naman yan. 1,4 point. Tapos yung 7723004. Lagyan ko na ng dot ha. Basta yung buong number na yun. So, significant figures. Hindi nyo kakalimutan yung significant figures. Ayun na, nagpalipat-lipat na siya. So, ano tayo dito, multiply tsaka divide, di ba? So, ano sabi dun? Kung sino yung pinakamababa, significant figures. So, nakikita ko naman na 28.0 is 3 significant figures. So, ang final answer natin is 14. Ito yun. So, 7 yung 7 ito. So, kailangan natin i-round up siya. 14.8 molars. Baka iba nagtaka na naging molars. So, wait lang. Cancel muna natin yung ml na solution. ml. Inano ko na, minolars ko na. Pero ito na talaga yun. 14.8 moles per liter yan. So, gano'n ng molars. Okay? Medyo mahaba, no? Pwede yan, dire-diretso. Paano ko ba magpapakita? Input nyo na to.
calculator, idugtong nyo to, calculator, tsaka ito sa calculator. Yung part na yan, dire-diretso. Kung meron kayong calculator na nakakapag yung double layer. Double lang pala, double layer. Okay? Okay, medyo mahaba. Hindi ko na-anticipate na mahaba. Matagal pala, mga calculations. Next. So, ito na. So, I hope na gagets nyo siya, yung conversion ng units, concentrations. So, ganyan usually gagawin nyo. Kapag sinabihan kayo sa lab ng prof nyo, magtimpla kayo ng ganitong, magtimpla kayo ng 14.8 molars ng ng ammonia. So, pag tinitimpla kayo, binigyan kayo ng jar na may jar talaga, binigyan kayo ng chemicals na NH3, naka-powder form. So, mamaya, hindi. Yun. May jar kayo na NH3. Tapos, so ang tanong nyo, paano kaya makapagtimpla ng 4.8? Ilang grams kaya ng NH3 yung kailangan kong tunawin? So, based dito sa approach natin, alam natin na 28 grams pala yung kailangan. So, paano malalaman yung 28 grams? Dito baligtad naman, Magsisimula ka naman sa molarity pabalik, papunta sa percent weight by weight. So, pwede rin yung ganong approach. So, halimbawa naman, direct lang, pinagtimpla kayo 28% weight by weight NH3. O yan, ito, sundan nyo lang ito. Tapos tinanong kayo, ano concentration ng tinimpla nyo in molars? So, 14.8. So, ganun lang siya. Next natin. So, another example ulit. So, itong chloride, usually inaano yan sa water analysis, water specifications. Especially sa mga drinking waters, very common to. So, reminder lang dito sa problem is ppm, pag nakita kayo ng ppm, mass base yan. So, mass na naman. So, pag dinilute siya sa water, pag nakita kayong dilution sa water, pwede natin i-approximate na yung ppm is equal to milligrams per liter. Makikita nyo dito sa notes ko, dito sa bottom right. Ito. Pwede natin i-assume na milligrams per liter siya kapag may dilution sa water na naganap. Okay, so ang problem daw is, ito, may limit. So, meron tayong 2.50 times 10 to the 2 ppm chlorine ions. So, gusto natin i-convert yung itong ppm ng chlorine ions to moles per liter. So, a moles per liter is molarity na naman. Excuse me. So, yan. So, meron tayong given. Ang given natin? Ito. Meron tayong 2.50 times 10 to the 2. 10 to the 2 is equal to 250. So, ano sabi ko kanina, pag merong dilution sa water, pwede na-assume na si ppm ay milligrams per liter. So, meron tayong 250 milligrams per liter ng chlorine ion sa water. Tapos, formula weight ng chlorine ay 35.45 grams per mole. 453 pala nakalagay. Usually, 35.45 lang. So, ang plan natin is convert si ppm to milligrams per liter. So, in-assume na natin yan. Number 2 is convert si milligrams per liter to grams per liter. Then, using formula weight, makuha natin yung moles per liter. Sige, i-run through ko na lang ito mabilis kasi nasa pa lang tayo, 23. Madami pa tayo i-discuss. So, if ever di ko matapos to, kasi may exercise akong nakahanda for the face-to-face. So, baka i-reduce ko yung time for that. Kasi part yun ng SIBOR nyo. Anyway. Dire-diretso na natin to. So, ngayon tayo. So, in-assume natin, ng ppm to GL. Okay na yan. So, sulat ko lang muna dito. 2.50 times 10 to the 2 ppm converted to 250 milligrams per liter. So, si 250 milligrams per liter times 1 gram is equal to ilang milligram? 1,000 milligram. So, ayun na, gigets nyo kung bakit 1,000 milligram. So, equivalent to 250 grams per liter. So, may grams per liter na tayo.
Cancel ulit para makita nyo kina-cancel. Next, meron tayo 0.250 grams per liter. Multiply natin sa formula weight daw. Ano formula weight? So ano to? Grams to moles. So re-reverse ulit natin siya. So 1 mole Cl minus over 35.453 grams Cl minus. Kahit ito hindi ko nalagay Cl minus. Anyway, equals 7.05 times 10 to the negative 3 or moles per liter. Ayan siya. Nagtataka kayo bakit bigla nag-scientific notation. No? Yun kasi yung binigay niya solution. So yan siya. Or 0.00705. Tama. Moles per liter. Tapos, kunin niyo yung significant figures. Ano kayong significant figures nito? 2.50. So, 3 sig figs. So, ito ay weird kasi yung pagkakalagay. Kaya natin sabihin na ganyan siya. Tapos, kapag gusto natin na hindi scientific notation, ganito itsura niya. 0.001235 moles per liter. Actually, yun yung sagot kasi 3 sig figs. Medyo weird dito sa bakit 2 sig figs lang. 3 sig figs dapat. Mali yung tinignan kong notes dito. 0.00705 molars. So, ganun lang siya. Simple lang. So, nag-convert ka lang from milligrams to grams per liter. Tapos, ginamit mo yung formula weight. Tapos na. Ito na yung concentration ng chlorine ions. Okay? Ano next natin? Next. Yun. Ito, hindi ko na ito masyadong i-highlight. So, meron tayong sa ano na to, sa titration na natin to ano yun. P-functions para hindi tayo hirap sa mga sobrang malalaki tsaka maliliit na numbers. Usually, paano makuha yung P-function ng isang bagay o ng isang substance. Okay, Px yan. X. Negative log lang yan sa inyong calculator. Katulad ng pH yan. pH. Negative log ng protons nyo. Hindi natin dive ito ngayon kasi mas maano natin siya sa ibang lesson. Pakita ko na lang dito. So, dito nakukuha yung pH, guys. Sample problem lang to. What is the PNA? So, hindi lang siya sa hydrogen nakafocus. Meron din sa ibang elements. So, what is the PNA for the solution na may gantong concentration ng sodium phosphate? So, una, titingnan nyo muna yung number ng equivalent or moles ng sodium ion. Kasi nakafocus tayo sa sodium ion. So, alam natin na mayroong 3 moles or 3 molecules ng sodium sa ating sodium phosphate. So, yun. Para makuha siya, ito na naman yun. So, concentration, usually naka-bracket din siya. Concentration of Na plus is equal to o ilang moles ng sodium ions per mole ng sodium phosphate kabuuan times yung concentration na naka-declare doon sa problem. So, tandaan niyo yung ito ay moles sodium plus per liter. So, maka-cancel yung hindi pala sodium plus, sorry. Ano siya? Sodium phosphate. Sorry. Ay, naku. Okay, yung PowerPoint. Sodium phosphate. Para makancel yung ito. Tsaka ito. So, makakuha niyo yan 5.28 times na doon negative moles. Then, ipa-plug in nyo lang yan sa negative log sa calculator nyo. Ito. Then, ang PNA ay ito. So, next time na natin yan.
Usually ginagraph pa yan kada stage, kada volume, kada concentration, nagbabago kasi sa titration. So ginagraph yan tapos makikita niyo yung endpoint nung reaction. Ngayon, di mo natin siya i-highlight. Pinakita ko lang yung example. So yan yung ibang example. What is the H plus naman? So concentration naman ng protons or hydrogen ions niya. Baligtad naman, may given pH kayo. Tapos kukunin yung concentration. So antilog lang yun, no? Yun yung sa calculator nyo. So, negative log, alam natin na yung negative log ay equal to, naglilipat-lipat na naman mag-isa to, 5.16 pH. So, ganito yung equation, di ba? Typically, ganyan siya. I-reverse na yung sign. Tapos, kukunin nyo sa calculator to. Makupo. Para makuha nyo yung antilog, ito lang yan. 10 to the negative 5.6. Kung ano yung given na pH. Tapos, makukuha nyo yung concentration ng H+. Yan. Dali lang siya. Ito madali sa mga madali eh. Kasi plug-in lang. Sa electrochem ata ito. Ayun. So, stoichiometric calculation na tayo. So, review lang din ulit to. Pero gusto ko mas maano nyo to, mas ma-appreciate nyo to. So, sa stoichiometric calculations, wait lang. Lagi natin i-convert yung reagent dito. May reagent tayo, i-convert natin papunta sa gusto nating malaman or sa analyte natin. So, nakadepende tayo sa balance equation palagi kapag nag-stoichiometric calculation tayo. So, meron tayo dito example sa book. So, consider the problem ng determining ng oxalic acid sa rhubarb. Yung rhubarb is itong gulay na to. So, hindi ko rin din alam. Meron palang oxalic acid itong actually may mga ibang compound naman talaga kada vegetables, fruits na hindi natin inaakalain na meron pala siya. Tapos kino-consume natin. So, okay lang naman yung ganun. Anyway, side comment lang. One method for this analysis uses daw yung pag-oxidize ng oxalic acid doon sa rhubarb to convert into carbon dioxide. Para daw malaman yung concentration ng oxalic acid dito sa rhubarb, siguro for safety purposes, ganyan. Kung okay ba yung okay ba tong plant na, okay ba tong batch na to, ganyan. Wala ba nangyari dito? Kasi di ba pag oxalic acid, baka mamaya masobrahan tayo, ganun. So, ito yung nare-represent nung equation na yun, nung method na yun na pag-oxidize ng oxalic acid. So, gumagamit tayo ng iron. Itong iron 2 plus na nasa aqueous solution, in a form of ano yun, hindi lang siya pure na ganyan. Meron siyang kasama na hydrates, usually ganyan sa chemicals, di na pinakita dito. So, magre-react meron tayo, iron 3 plus, magre-react sa ating oxalic acid in water, syempre. Magpo-form ng, so sabi dito, ino-oxidize ang oxalic acid. So, oxalic acid magiging, ano siya sa carbon dioxide, tapos mare-reduce yung iron nyo. Iron 3 plus yung magiging iron 2 plus na lang. Then, magpo-form kayo ng hydronium ion sa inyong aqueous solution. So, ito yung overall equation. Then, ito na yung problem. Medyo loaded itong problem na to. So, tingnan natin kung paano natin marantro nang hindi kayo malilito. Okay. Okay. So, problem, meron tayong 10.62 grams ng gulay ngayon. Tapos, inoxidize natin using iron 3 plus. So, i-complete natin oxidation, kailangan daw ng ito yung solution na sinasabi ko sa inyo. So, paano ma-complete yung oxidation ng 10.62 grams ng rhubarb? Ngayon, gagamit tayo ng 36.44 ml ng itong concentration na iron 3 plus 0.0130 molar. Ngayon, pinapahanap kasi nga ito yung alam natin. Weight percent ng oxalic acid doon sa ating gulay, sa ating rhubarb. Ano yung mga given natin? Meron tayong mass ng sample, meron tayong volume ng ating pang-oxidize or pang-oxidize agent is iron 3 plus. Meron tayong concentration. So makikita nyo kapag meron ng concentration tsaka volume, no? Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos based dun sa ating balance equation, alam natin na 2 moles ng ating iron 3 plus nagre-react sa 1 mole. Yan.
So, meron tayong 2:1 ratio dito sa ating equation. So, ito yan. Okay? Ito yung plano natin. Una, kukunin natin yung moles ng iron 3 plus gamit itong C times V, concentration times volume. Pag may nakita kayong gantong given, guys, itong part na to. Pag may nakita kayong ganyan, magkatuwang talaga yun palagi. So, i-multiply nyo yan palagi. Pero kailangan nyo i-convert yung volume into liter. Huwag nyo kakalimutan na kapag yun yung kailangan yung sa puso talaga na. Kapag may given kayo na ganyan na volume tapos concentration ng isang species, ay kukunin kayo dyan sa part na yan, which is yung moles, number of moles. Okay? Number 2, kailangan daw natin kunin yung moles ng oxalic acid. So, dito papasok si stoichiometric relation. Basta stoic. Yung factor, stoichiometric factor nila, which is yung 2:1. So, mamaya, baka nalito kayo, ba't ganyan nakalagay dyan? Mamaya, pakita ko sa inyo sa factor sa ating dimensional analysis. Parang di ganyan. Pag kasi one layer, nakakalito na pag may mga ganyan. Next natin step is, kukunin natin yung mass na oxalic acid na na-form gamit yung formula weight. So, hindi na siya sa given nun. So, dapat kayo, usually, sa mga problem, hindi naman iniisa-isa na, ito yung formula weight na ganito, ito yung formula weight na ganito. Dapat alam nyo na gagamitin yung formula weight. Parang alam siya instinct nyo, kailangan kong gamitin si formula weight. Then, para makuha yung 8%, so yung mass ng oxalic, di-divide natin sa mass ng buong sample times 100. Yun. So, medyo maraming gagawin, no? So, let's start dito sa, ito maganda exercise sa inyo to. Sabi dito, checkpoint, your weight percent should be less than 1%. Small amount lang daw. Kasi syempre meron tayong 10 grams ng vegetables. Hindi naman kalakihan ang ano yun. Yun yung mga logic na kailangan tingnan na. Pag lumagpas kayo sa ganung percentage, sobrang taas na parang ganun. Tapos if you get 2% or 20%, you have to recheck. Baka mamaya mali kayo ng conversion ng volume. Hindi nyo na-convert. Okay. So moles of iron 3 plus na nagamit. So alam natin na meron tayong volume na, wait lang, bagawin ko ng red para kita nyo agad. Tayo ay may 1 hour pa. So sana matapos ko yung itong session na to. Ay, paano yung nasulatan ko siya? Pasaway. Push. Anyway, kulay ka lang ito. Next time, PPDF ko na siya para madali na lang. Pati yung tuldok-tuldok na. Anyway, game. So, our time volume equals 36.44 ml no iron 3 plus daw. So, i-convert natin into liters. So, alam ko na 1,000 ml is equal to 1 liter. Meron tayo 0.03644 liters no iron 3 plus natin. Now, to get the moles, ano yung concentration natin? 0.0130. 0.0130 molarity, no? So, i-expand na natin siya. Moles iron 3 plus over liters na iron 3 plus solution. Yun. So, moles to number of moles. So, ang next natin is, ano sabi ko? Dapat pagsamahin nyo itong dalawang ito. Itong given na yan. Multiply nyo lang yan talaga. So, since na-convert na natin, 0.03644 liters. So, ano maka-cancel? Cancel natin si liters ng iron solution. Yan. Equivalent to 4. Dito lang sa baba. 4.737 times 10 to the negative 4. Pansinin yun, inalan nyo na, scientific notation na, sabok to scientific notation na nila. Makikita nyo sa calculator nyo, 0.0004373 moles ng iron 3 plus. Next, gamit yung stoichiometric relationship na 2 moles iron 3 plus. Nagre-react sa 1 mole
H2C2O4. So, oxalic acid. Ulitin ko lang from balance equation. From balance equation, ito. So, paano natin siya i-relate? Paano natin makukuha yung number of moles ng oxalic acid? So, meron tayo ditong 4.737 times 10 to the negative 4 moles iron 3 plus. So, kaya makikita nyo yung 2 nandito sa ilalim. Kasi going from iron to oxalic acid tayo. So, times, ito yung factor, 2 moles iron 3 plus over 1 mole oxalic acid. So, gets nyo kung bakit ganito siya. Ito na yun. Mas okay na ito na lang yung tingnan nyo. Okay? So, equals. Dito na sa baba. Equivalent daw niyan ay, actually nasa libro nyo naman to. No? Parang gusto ko i-demo sa inyo kung paano sinusolve. 2.369 times 10 to the negative 4. So, based dito sa number of moles ng oxalic acid, to the negative 4 siya. So, ano kaya yan? So, dapat nun, ang ina-expect natin na weight percent yan, talagang less than 1, no? Kasi, makikita nyo in reality siya ay 0.123469 moles. Ganyan lang siya. Sobrang liit niya, no? So, di tayo mag-expect ng malaking number dyan. So, para di kayo malito, underline ko lang yung mga answer sa portion, di pa yun yung final answer. Next, step 3, mass to weight percent. So, ang formula weight or molar mass usually kasi hindi ako gumagamit talaga ng FW, no? Pero yung book nyo kasi, parang FW yung ginagamit. So, gagamitin ko lang ng FW. Ginagamit ko yung M na yung ganun. Yung ganyan, molar mass. Lagay ko lang dyan. H2C2O4 is equal to 90.03 grams per mole. Okay? Okay, punta tayo dito. Para daw makuha yung mass ng oxalic acid. Mass oxalic acid. So, meron tayong 2.369 times 10 to the negative 4 moles ng H2C2O4 times formula weight. So, from moles to mass tayo. From mole to mass. So, hindi natin i-reverse yung... Actually, kahit di nyo i-remember yun Paglaruan nyo lang dito. No? Kailangan ko ng gram sa taas. So, alam mo hindi mo siya i-reverse, di ba? So, hindi mo kailangan talaga tandaan yung sinabi ko na from moles to mass, moles to moles, ganyan. Yan siya. So, may matitirang grams sa taas. Okay? Hindi siya kailangan memorize. Ano lang talaga. Kaya sa sinabing dimensional analysis, makita nyo yung buong dimension ng equation. Paano nyo i-manipulate yung mga given nyo without changing anything. Parang i-reverse nyo lang yung order niya, kung mapupunta siya sa denominator, numerator, ganyan. Yun. So, ito ay 2 point. Dito ko lang lalagay. 132 times 10 to the negative 2 grams. Okay? So, weight percent. So, para makuha yung weight percent, ito ay grams ng oxalic acid. So, meron na tayong grams ng oxalic acid doon sa ating na-determine natin. So, ito yung grams ng oxalic acid na nag-react doon sa ating iron 3 plus solution. So, ito yung nagre-represent kung gaano kadami oxalic acid in weight by weight. Actually, alam na natin gaano kadami oxalic acid. Pero gusto nating malaman yung percentage niya, weight by weight. Doon sa kabuuan ng gulay, ng rhubarb natin. So, weight percent natin, ayun na naman siya. 0. Ang kulit na itong Ang kulit nung
guide ko. May notes kasi na hiwalay. Ginawa niya 0.02. Baka mamaya malito kayo. Sige na, lagay ko na lang dito. Wait lang, ayusin ko. Barayin ko muna ito ha. Bara. Lagay ko na lang dito. 0.02132 grams oxalic acid. Okay? Yan. Lagay ko ngayon ulit dito. At wala lang problema kasi kaya na ng scientific calculator niya yung scientific notation. Divided by, ilang grams daw yung rhubarb? 10.62 grams rhubarb. Times 100% is equal to 0.201. 3. Wait lang. Wait lang ko na pinagsusulat ko. Mali. So in mind, pwede nyo na rin i-apply yung significant figures. Tingnan mo na nangyayari. Ayun yan eh. Okay. Tutupak na siya. 201. Nawala tuloy ako. Percent. Weight by. Actually, nisagot. So the final answer is 0.201%. Weight by weight is 23204. Approximately 0.2%. So yan, meron na tayong 0.201% oxalic acid doon sa ating sample na gulay. So yun na, tapos pwede na nilang i-assess. Oh, okay pala itong batch na to. So gawa na tayo dito, parang ganun. Yung mga ganyan. Check. So ito, ano lang to. Dadaanan lang ulit natin. Pero basically, in-explain ko na sa inyo. Recap lang to. Common units to, molarity, percent weight by weight, milligrams per liter, parts per million. Ito, malito na kayo sa parts per billion. Rule of thumb in dilute water. Yan yung kanina ko sinabi. 1 ppm is equal to 1 milligram per liter. You have to use that with care kasi minsan maraming nalilito. Nakakalito talaga yung sa ppm, ppb. Yan. Tapos, checklist. Parang kailangan mga checklist nyo. So, sa ano lang to, hindi nyo naman kailangan tanongin sarili nyo habang nagsusolve. No? Parang at the back of your mind, ito yung mga tanong na naglalaro sa utak nyo pag may problem kayo. Oh, mass-based ba to? Mole-based ba to? Kailangan ba ng density? Kung walang density, hindi natin kailangan gawin yung weight percent by molarity. Tapos always ask nyo rin, hindi naman, parang naisipin nyo sa utak mo at the back of your mind, per liter of solution ba? Or 100 grams of solution ba? Yung assumption ba? Kung ano yung tama assumption. Ano lang pa, tips lang. O may problem na bigla. Ito mga ano na naman to. Parang work example. Mga simple na to. Yung kanina yung medyo ano eh. Sabi dito, prepare 250 ml of 0.1000 molar sodium chloride solution from sodium chloride, solid sodium chloride. So, pinititimpla kayo, kunwari ni prof nyo. O, magtimpla ka kayo ng 0.100 molar NaCl. Ganito kadami gusto ko, 250 ml. So, paano kaya? Diyan yung mga basic na lang to. So, paano kaya? So, anong sabi ko kanina, kapag may kambal kayo nakita, ito yung kambal. Kambal yan. Magkadugtong talaga yan. So, i-multiply nyo lang para makuha nyo yung moles. Pero i-convert nyo na into liters. So, 250. By this time, no, dapat kahit nyo na gawin itong step na to, diretso nyo na. Kung kaya nyo na isulat na in liters to. Wait lang, mukhang 2,000 isulat ko. By this time, dapat, pwedeng diretso nyo na in liters isulat. No? So, ayan, may liters na. So, concentration is 0.1000. Actually, madali lang to kasi 1 lang, tapos 250 moles NaCl per liter ng NaCl solution times yung volume na gusto niya.
equals. So, cancel. Zero point 0.025. 00. Moles. LECL. Tapos, mass. Convert natin ng mass. Kasi di ba, kukuha tayo. Meron tayong asin. May asin tayo. So, gano'ng kadaming asin kukunin natin? Doon sa, ano natin, stock natin. 0.025 moles. Sodium chloride. Ito yan. Times, molecular weight. Ito. Or molar mass. Or formula weight. Ang daming tawag sa kanya. So, grams per mole. So, 58. Para makancel ko yung moles. So, dapat nasa ilalim yung moles. Okay. Cancel ulit. So, maraming cancel dito, guys. Kailangan ko ng 1.461 grams NaCl. So, ano daw yung procedure? Procedure is weigh 1.461 grams. Dissolve nyo muna ng kaunti. Huwag nyo muna ilagay sa volumetric flask nyo. Pag na-dissolve nyo na kasi, pag nilagay nyo yan doon, tapos fill up nyo na ng mark, mahirapan kayong tunawin yan. So, tutunawin nyo muna in a small container. Pari beaker na maliit. Tunawin nyo 1.461 grams. Then, pag natunaw na, pag nakita nyo wala ng particles ng asin doon, salin nyo na ngayon sa inyong volumetric flask, tapos banlawan nyo yung beaker ng deionized water. No? Ito yung mga hindi na-highlight sa mga libre. Banlawan nyo yung beaker ng deionized water kasi baka may mga nag-stick doon sa walls. Para lang masimot. Tapos ilagay nyo sa volumetric flask yung pinagbanlawan. Dilute to, pagkalagay nyo sa volumetric flask, i-dilute nyo sa mark. Mamaya may image dito. Dilute to 250 ml. Tapos, upside down yung volumetric flask. Okay? Common mistakes. Forgetting to convert ml to liters. Yan, common mistakes. Ano pa? Using 250 instead. Actually, na nga yun eh. 0.250. Yan na nga yun sa connected pa din yan. Rounding to early. Masyado maaga nag-round up. Okay? So, ito yung sinasabi sa inyo. Kapag kayo merong pagtimpla, yan siya. Pwede nyo namang i-directly po ilagay yung solid nyo sa volumetric flask. So, una, di ba, mag-weigh kayo. Na-compute nyo na gano'ng kadami i-weigh nyo. Amount is computed. Oras na, 8:90 na. Na-compute nyo, pwede nyo naman ilagay directly. Tulad nito sa example, nilagay nyo directly. But basta be sure na walang matatapon pag nag-solid kayo. Mas okay yun, mas less error kasi hindi na kayo nag-transfer sa iwalay na container. Kaya kung anong preference niya. So you can add sa volumetric flask yung solid. Tapos konting tubig muna, siguro mga half. Then tunawin nyo muna, swirl nyo muna. Swirl nyo. Tunawin nyo muna kasi pag nasa mark na yan, ang hirap ng haluin yan. Okay? Pag nalagay nyo na, portion only. Portion lang. Then, lower meniscus. Yung lower meniscus ng mark, ito dito. Then, tapos na. Tapos takpan nyo, tapos upside down. Mga 3 beses siguro. Tapos meron na kayo ng solution. So, ganyan gagawin nyo sa lab. So, pag tinanong kayo ng prof nyo, at least na-intro ka kayo sa lecture. Okay, next. Ilan pa ba ito? Dami-dami pa pa. Hindi, joke lang. Malapit na tayo. Matapos sa ating online. So, mga ano na lang ito, mga practice
practice examples. Basically, ganun lang gagawin natin. Isa, concentration, conversion, significant figures, units. Yan ang kailangan yung mga grasp ngayong week na to. Asan na ako? Slide number 30. Sorry about So 3% weight by weight sodium hydroxide na may density nito. Given in density. Density usually constant naman yan. Convert nyo daw sa molarity. So molar mass din ng sodium hydroxide ay 40.00 grams per mole. Again, assume nyo na kapag may percent, assume nyo na assume nyo per 100 gram solution. Interpretation, 3% weight by weight is equal to 3 grams sodium hydroxide per 100.0 grams solution. Okay, pag may nakita yung percent weight by weight, yun na yun. Convert, step 1, convert 100 grams solution to volume using density. So, I hope nagigets nyo na, no? Paulit-ulit lang tayo. So, 100 grams solution. Tama ba itong pinagagagawa ko? Tama naman. Solution divided by, ba't kasi may parenthesis? Divided by, ay, ang pangit. Ulit. 100 grams solution times na lang. Pag sabi kang times, divide yun. Mga malito pala kayo, no? Density. Pag i-multiply sa density, reverse nyo lang density. So, 1.03. Kaya siya divide kasi nasa ilalim yung grams per ml. And yung density equals ka-cancel yung grams solution. And tayo, 97.1 ml. Oh, convert nyo na ng liters. Kasi molarity tayo, no? Convert to liters. Ito ay 0. So, sa ako naman minsan, di ba pag ganyan instinct? So, 3 decimal place lang to the left, to the left. Okay, next. Convert grams of sodium hydroxide to moles. So, meron tayong 3 grams sodium hydroxide to moles daw. Ano molar mass? 40.00 grams per mole. So, nakikita yan, no? Nagdidire-diretso na ako ng solve. So, hopefully, ganyan din yung ma-practice nyo na alam nyo na saan nyo ilalagay. Ganito. Ano yung cancel. Tapos huwag kayo mag-cancel. I-cancel nyo para ma-imagine nyo na natitira pa ako ditong units na hindi naka-cancel. O ano pa yung natitira. Ganun. Okay? Tapos, 0.0750 moles sodium hydroxide. So, meron tayong moles tsaka liters. So, ano nang gagawin natin sa molarity? So, i-divide lang natin yung dalawang nakuha natin. So, 0.0971. O, di ba? Mali. Wait lang. Inuna ko sinulat yung volume. Ay, nako. Okay. 0.0750 moles sodium hydroxide divided by 0.0971 liters of sodium hydroxide solution equaling to 0.772 molars sodium
box. Lagi naka-box ang sagot. Yun ang considered final answer. Okay? So may mga susunod pa ulit pa. Meron pa nga, mga ilan pa kaya ito? So yan, ganyan siya. From weight percent to molarity. Ito naman. Next natin is water sample has 50 ppm chloride ions. So ito ulit yung chloride ions. So estimate daw natin into milligrams per liter and millimoles. Ito naka-millimoles naman. So 50 diluted daw sa water. Ito, so water sample siya, di ba? So ano ulit yung assumption natin? So 50 ppm, bale, is equal to or approximately equal to 50 milligrams per liter. So convert natin yung milligrams per liter to moles per liter. So 50.50 milligrams per liter. Convert daw ng moles per liter. So step by step muna, gawin muna natin grams per liter. So 1 gram is equal to 1,000 milligram equal to 0.050 grams per liter. Okay? Tapos yung grams per liter nyo, idugtong ko na kaya. Idugtong na natin. So times, ito ay chlorine, no? So gamitin natin yung molar mass, grams per mole. So 35.45 grams per 1 mole. Ang chlorine natin. So ganyan yung isang diretso ng itsura niya. No? So mag-cancel. So ano matitira mo? Moles per liter, di ba? 0.00141 moles per liter. Or 0.00141 molars. Ito nagawa na natin to, which is ito yan. So nahanap millimoles, naka-moles tayo. So alam natin na pwede pa natin ito i-convert into 1 molar is equal to 1,000 millimolars. Hopefully na tama yung pinagagawa ko. So yan yung final answer. Okay? Yan, may mga ganyang tanong. So actually, paikot-ikot na lang din yung mga kinocompute natin. At least nasa record. Next, ito na yung last two topics natin. No? Dilution tsaka mixing. So sa dilution naman, slide na to 41. Constant dito sa dilution, tandaan nyo, pag nagda-dilute kayo ng inyong, nakapagtimpla na kayo ng solution, di ba? From solid, natimpla nyo na. Gusto nyo makakuha ng mas maliit na concentration from that. So, ang constant doon is yung moles ng solute nyo. Kasi hindi naman na kayo nag-a-add ng solute, hindi na kayo nagtutunaw. Kumbaga, tubig na lang yung dinadagdag nyo, dinidilute nyo. Ang ibig sabihin ng dilution, dinadagdagan nyo ng solvent para mag-lower yung concentration niya. Okay? So, yun yung tandaan nyo. Moles of solute stay constant. You only add the solvent. So, ang general formula is C1V1 is equal to C2V2 or M1V1, M2V2. Press lang yun. Yung C is yung concentration. Naka-M lang yan kasi sanay nga na molarity yung concentration. Kaya, ayun. Pero in general terms, ito siya. C1V1, C2V2. Tapos, reminder, sa laboratory and yun, sa laboratory, ililabel nyo yung stock solution nyo para hindi kayo nagpapalit. Label nyo yung stock solution nyo tsaka yung final na na-dilute nyo
Para alam nyo na, ito, ano to? Lower concentration to. Baka mamali kayo. Tapos consistency, dapat yung volumes na gamit nyo. May iba naka-ml pala, nag-compute kayo. Tapos nag-compute kayo per dilution, naka-liters na. Ayun, nagkalito-lito na. Tapos, makikita nyo naman yung mga unknown, kung ano yung mga dapat nyo i-solve. No? Tapos, yun lang naman. So, ganito siya ginagawa, no, kapag sa laboratory ulit. Though, i-discuss naman to sa lab nyo, hopefully. Yan. Example, 0.100 molars. Example ba ito? Ito yung actual steps pala. So, from stock solution, yan, nakapagtimpla kayo, magpapipet kayo ng certain volume based sa calculation nyo. Kung ano yung gusto nyo timplahin, ita-transfer nyo sa another volumetric flask, yung desired na volume nyo. Ito yung desired volume at saka concentration. So, yun na. So, ito dapat daw i-label nyo ng masking tape. Joke lang. Hindi ko alam kung pwedeng i-dikita ng masking tape. Stock solution. Hindi kayo malito. Tapos ito yung final. Final or diluted. Kung anong concentration, pwede nyo ilagay actual na concentration. Then after nun, i-dilute nyo na. Stock pa din to. Kung ano, dito kayo sa picture. Stock pa din. Tapos ito yung final nito. Ang kulit ng illustration, no, nag-light na yung solution. Kasi nga nag-dilute na kayo. So after nyo ma-transfer yung volume na yan dito, transfer nyo na, dadalhin nyo to the mark gamit itong solvent na panibago. Okay? So ganyan siya ganyan yung dilution. So madali lang siya, straight to the point. C1, V1, C2, V2. So punta tayo sa example natin. Example, 0.1. Titimpla tayo ng 100 ml daw na 0.01 sodium chloride solution from our stock solution na 0.1. So makikita nyo na from stock to 0.1, liliit tayo to 0.01. So paano natin i-apply yung C1, V1? So C1, V1. So ang hinahanap natin, gaano kadaming volume yung kailangan natin from the stock para ma-prepare tong gusto nating concentration. So, si C1 natin is C1 is equal to 0.100 molars. V1 natin is question mark. Di natin alam gano'ng kadami. C2 natin ay 0.01 molars. V2 natin is 100 ml. So, madali lang siya. So, rearrange nyo lang yung equation kung ano yung missing. O, yan. So, si V1 ang missing, V1 is equal to C2V2 over C1. So, equals C2V2 0.0100 molars. V2 is 100.0 ml. O, diba? ml. So, ba't yan din nagko-convert si sir? Wala naman, di naman tayo nagda-dimension analysis ngayon. Direct, ano lang to, ratio in proportion. C1 natin is 0.100 molars. So, ano yung mga cancel? Ito. So, V1 natin ay 10.0 ml. Okay? Yan yung V1 natin. Procedure daw. So, pipette 10.0 ml from stock. I-transfer nyo sa 100 ml volumetric flask. Dilute to 100 ml. Okay. Ganyan lang siya. Simple. Madali lang yung mga C1, B1, C2, B2 problems. Ito na another example. So, mukhang sakto naman tayo matatapos ng 9. So, hindi na kayo makakapag break. Medyo madami kasi talaga siya.
Okay? So, example natin, condense ko na, kailangan daw natin ng 250 ml of 0.1 molars NH3 or ammonia. Ang stock natin ay natitinimpla natin kanina, concentrated ammonia is 14.8 molars. How would you prepare the solution daw? So, ang given natin ay ang tayong stock solution, 14.8. Excuse me, wait lang. Lumang tubig. Slide 45 na. Meron tayong volume and kinonvert nyo na. So, hopefully, nag-gets nyo yung conversion. Meron tayong concentration ng diluted na solution, 0.1 molars. So, haba-haba ito. Ay, hindi. Madali lang naman. So, ang plan natin is use yung C1V1. Then, solve natin yung volume ng stock. Tapos, i-describe lang natin yung practical procedure. So, straight to the point. Safety note lang. Actually, sa lab perspective na to. No? Concentrated NH3 is volatile, irritant. So, kailangan nasa hood to pag nagta-transfer kayo ng liquids. Yung mga lab natin walang hood, di ba? Ang galing. Tapos, cap immediately, add stock to water. Sabi dito, add stock to water, not water to the stock. Para hindi mag-splatter yan. Kasi mag-react yun ng violet. Kahit sa acid, ganun. Parang yung stock to water palagi. Huwag yung other way around. Okay? Again. Let's do this. So, C1, B1, C2, B2. Missing natin ay V2 ulit. Joke lang. V1. V1 ang missing. So, V1 is equal to C2, B2 over C1. Okay? So, equals C2 is 0.10 molars times 0.250 liters. Ba't kaya siya nag-liters, no? Tapos ang kulit ng notes ko. Kinonvert ng liters, pero ml pa rin naman pala talaga. Ang kulit. Anyway, hindi naman natin siya. Para hindi kayo malito sa PowerPoint. Pero kahit di na kayo mag-convert dito ng liters. Kasi ml naman yun eh. Parang konting amount lang din yung stock yung kailangan nyo talaga in reality. Ewan ko ba dito sa notes ko? Sorry, kasi ginagamit ko lang yan. Pinovide. So, dapat ang kakalabasan niyan ay 1.69 times 10 to the negative 3 liters. Okay, convert nyo ngayon ng ml ulit. So, hindi na kayo mag-convert pala sa simula. 1 liter is equal to 1,000 ml. So, ang V1 natin ay 1.7 ml. Hopefully, ma-check nyo siya, ma-verify nyo. Okay? So, anong gagawin natin? Anong procedure? Pipette nyo. Measure or pipette. Concentrated to guys. So, 1.7. Kung mapansin nyo, kung ganun, ang taas kasi ng concentration niya, no? 14.8 molars. So, sobrang konti lang yung kailangan nyo na stock solution, no? Para magawa nyo yung diluted na So, yun, measure nyo lang yan. Pwede naman sa graduated cylinder din. Mas less risky. Pero mas accurate si pipe. Transfer to, yun yung sasabi ko, beaker. So, yung beaker, pre-filled na yan ng water na konti lang. Distilled water ha, yung water na maayos. Hindi yung lang sa tap water. So, stock to water. So, ilalagay nyo ngayon yung concentrated NH3 yun sa beaker na may konting tubig para lang hindi ganun ka-violet yung reaction. Tapos, add water until total volume. Hindi nyo nilagay yung i-transfer. Ngayon muna, transfer. Actually, pwedeng diretso na nga sa volumetric plus din. May konting tubig yung volumetric plus ka.
Transfer beaker contents to 250 ml. Volumetric plus. Okay. Delete to the mark. Delete to mark. Oops. Label. And stop. So, ganyan, typical na ano. Okay. Final answer, yun naman na. Use. Lagay ka na lang dito. Use 1.7 ml of 14.8 molars NH3. Dilute to 250 ml. Okay? Ganyan lang siya. Ito na yung last topic natin for today. So, serial dilution. Ito mga nakakalit talaga to kasi kung gusto nyo i-delete ng talagang dilution na sobrang dilution. Ito yun. Parang maliliit na concentration. So, slide number 48 na tayo. So, ginagamit to kapag sobrang liit ng volume sa isang setup. Sometimes, dinelete mo na sa unang step, i-delete mo pa ulit sa pangalawang step para mas manageable yung volume na hawak nyo tapos mas accurate. Rule lang is isulat yung concentration after each step para hindi kayo maligaw or malito. Okay? Halimbawa, dito sa example natin, make 1 times 10 to the negative 4. So, 0.0001 molar from 0.1 stock solution. So, kapag i-divide mo yan, alam mo na meron siyang 1,000 dilution factor. So, sobrang taas ng 1,000. Tama nga ba? Wait lang. I-divide ko siya. 0.1 divided by 0.0001. So, 1,000 nga. So, ito, divide mo sa 1 times 10 to the negative 4. Ito yung 1,000 dilution. So, 1,000 dilution, malaki yun. Tsaka, hindi siya kaya gawin ng isang step lang. So, sa step 1 daw, yung stock solution mo, i-dilute mo muna ng 100 times. Hindi mo na directly na 1,000. So, paano mo siya gagawin? So, yung 1 ml ng stock solution mo, i-dilute mo ng 100 ml. So, paano kaya siya? So, meron kang stock solution na 0.1 molar, step 1, times C1V1. C1V1. So, 1 ml nito. Tapos, ang target mo ay ito, itong concentration na ito. 100 times dilution. Saan siya? C1V1. C2V2. Actually, ratio and proportion lang naman ito. Pinapakita lang dito yung kung gaano kadaming volume yung kailangan nyo ng stock. So, dapat pala hindi ko nilagay yung 1 ml. Kunwari yun yung missing. So, V1 ulit yung missing dito. Wait lang. So, stock natin ay 0.1 molars. Tapos, wala tayong volume. Mali ulit. Sorry. Kung ang target natin ay 100 times dilution. Wait lang. Check ko lang sa calculator ko. 0.1 times 100 pa. So, divide by 100. Divide by 100 pala. 0.1 divide by 100. 0. Actually, kayo magde-decide no, kung anong factor, kung anong dilution factor na ito mga to. Kayo magde-decide yan kung paano siya i-approach.
ng step by step na hindi diretso 1,000. So, dito sa example, finactor niya into unang step ay 100 times dilution muna, tapos yung pangalawang step, 10 times dilution. So, 100 times saka 10 times. Pag ginano mo siya, di ba, 1,000 pag multiply mo. So, 100 equals yun. So, kaliwala, nag-decide kayo, gusto ko i-dilute to 100 times. So, 0.100 molars. Di-divide nyo sa 100. Ito yung dilution nyo. So, ang kakalabasan yan, itong concentration na to. So, ang makukuha nyo concentration, ito. Ngayon, ang target nyo ay 1 times 10 to the negative 4. So, from here, ano naman yung step 2? So, mag-iisip ulit kayo ng factor kung saan makakarating kayo dito sa goal nyo na 1.00 times 10 to the negative 4. So, dito nag-decide na divide sa 10 na dilution. So, wala naman kayo masyadong ganitong example sa yung approach na ganitong problem. Pero for the sake of 0.100 molars. Ito na yung goal niya. So, pinapakita lang dito yung steps na pwede siyang gawin, itong 1,000 times dilution, ng dalawang steps para mas maging accurate siya. Para hindi siya mabigla na ano. Kasi kung didiretsuhin mo yan na ganyan, yung volume na gagamitin mo mas malaki sa sa stock mo. So, hindi kakayanin. Para magdadalawang timpla ka yata. Parang ganun yung nangyayari. So, pinakita lang dito from 1 ml ng stock, i-dilute mo sa 100 ml, makukuha mo to. Then from here, ito na yung new stock mo, pangalawang stock mo, new stock solution mo. Kukuha ka ng 10 ml no, times 10 dilution. Kaya times 10 siya. O ilang ml. Kukuha ka ng 10 ml nito, then i-dilute mo ulit sa 100 ml para makuha mo yung final na solution nyo. So medyo ano siya, no? Sige, tingnan natin dito. Ito sa example. Medyo hirap yung explain ng ano. Ganun lang. Hindi siya lumilipat. Ayan. Lumipat na. Okay. Sabi dito, you mix 50 ml of 0.2 molars NaCl with 150 ml of 0.10 molars sodium chloride solution. Serial dilution ba to? Mixing pala ito. Mixing pala siya. May serial dilution sa dulo. Wait lang. Ang oras na. Meron na tayong 10 minutes. So, bilisan na natin to. So, i-mix mo daw itong dalawa. Ano yung final concentration? Yun lang yung tanong dyan. So, unang stream mo, itong nasa taas. Yung unang given. So, combine sila, no? So, 0.2 mol per liter na NaCl times 50 ml. So, convert ko na 0.05 liters. Meron tayo dito 0.01 moles of 00 moles. Pangalawa ito. Stream 1, stream 2. 0.10 moles per liter. NaCl times 150 of, hindi ko na-convert. Ayan mga common mistake kung nagmamadali. Common mistake pag nagmamadali. 0.1500 liters equal to 0.0150. Total number of moles, i-add nyo lang yung dalawa. So, pwede natin sabihin ito na N1, N2, N1. So, NT total N1 plus N2. 0.01 plus 0.0150 equal to 0.0250. Total volume daw. So, ito yung volume 1, volume 2. So, VT volume 1
is equal to 200 ml or 0.2 liter. So, ayan na, final concentration. Ayan. NT over VT. 0.0250 moles per 0.200 liters of solution is equal to 0.125. So, pag nag-mix kayo ng dalawang solution, ganyan yung way para malaman nyo yung concentration. So, meron pa dito natitira mga guided practice. Tingnan ko nga kung mahaba-haba solution. Maikli lang naman mga solution ito. 3 na lang to. Sige. Mamaya na lang natin sagutin to. Face to face na lang. Kasi anong oras na? Hindi na tayo aabot. 3 pa kasi ito eh. So, 1, 2, 3. Since nakapag-feel ko naman medyo marami-rami na tayong na-practice nun. So, ito na lang. Mag-chat kayo dito para sa attendance nyo. Daw may mag-check dapat. Nabanggit ka ba na may mag-check dapat ng attendance? Last week. O wala. Hindi ko nabanggit. So, I want you to chat dito. Pili na kayo ng isa dyan na sasagutin. Tapos, i-chat nyo dyan sa chat box. Ano yung most confusing part dito sa lesson or yan, confidence. Pero mas madali yung number 2 sagutin nyo. Confidence in lesson rate from 1 to 5. Gaano ka confident kayo dito sa lesson. Or number 3, one tip I learned today. Oh, serial delusion daw. Confusing siya. Mamaya, i-ano natin siya. I-highlight natin siya ulit. Kailangan nyo mag-chat lahat. Kasi check ko yung mga nag-chat. Sige. So, hopefully nakapag-chat kayo lahat. Yan. Yung decimal topic ko niya. Yun, no? Medyo ano siya, syempre, isang bagsakan yung lecture. So, kailangan nyo siyang aralin, practicein sa bahay, no? For some mga times. Kailangan nyo practicein siya in computation. Lalo na sa exam. Ganyan yung mga exam mo. Computation. Oo, 14. 1 lang. May decimal. Yes, may nag-raise hand. Sino yung nag-raise hand? Sir, hindi po ako makachat. Wait. Sino ka? Wait lang. Ano Pati rin Hindi ka makachat. Baka siya hindi makachat, guys. Ano nangyari sa kanya? PLM email naman yung gamit mo, di ba? Make an attendee. You're not an attendee daw. O ayan, go. Chat ka na. Nakapag-chat ka na. Try mo nga. So, pa-check din ako ng attendance sa secretary niya. Hindi ko ba nabanggit na gagawa siya ng dapat Excel file sa attendance? Parang may... Okay na. Nabanggit po. Okay. Kala ko nakalimutan ko. Tapos, mag-join yung mga hindi pa nakaka-join sa Google Classroom kasi doon ako magpo-post ng problem set nyo. Doon kayo magsasagot ng problem set kasi hindi na ako papaperworks. Para, yun nga, yung problem set, pag naka-post siya as questions doon, alam kong aaralin nyo talaga siya kasi multiple choice naman yung problem set. So, kung hindi nyo gagawin yun ng maayos yung problem set, doon din ako magbe-base ng mga exam ko. So, yun. Dapat talaga maaral nyo siya na maayos. So, ito, overview lang talaga yung ibibigay ko kada lecture kasi nga, syempre, ilang hours lang naman, 2 hours, 4 hours lang naman tayo.
Sige, Miss, ano to? Miss Gonzales. Gonzaga. Sorry. Yeah. Yes. Morning po, sir. I would like to inquire lang po regarding sa schedule po natin, sir. My classmates po kasi like to recommend po or like ask if okay lang po sa inyo kung yung online class po natin is malilipat po ng either Thursday or ng Friday po. Bakit? Ano po, sir? Bale, ay, wait lang po, sir. Medyo maingay. Pero ayun po, since parang napag-usapan din ko kanina nung beginning ng class yung regarding po sa schedule. And ayun po, medyo weird din po talaga yung schedule natin ng Saturday. Parang naisip din po kasi nila na if ever po kung magkaka-quiz kami biglaan is mas okay sana po kung yung lecture na nauuna po talaga natin is a day before the parang face-to-face Oo. Ay, for yung review concern natin. sa quiz yung Huwag kayong mag-alala sa quiz kasi ina-announce ko naman pang may quiz tayo. Tapos number 2, hindi ako kasi pwede ng weekday. Tapos umaga kasi may pasok ako. Ayun. Hindi ako pwede ng weekday ng morning kasi may pasok ako sa office. Yun. Sorry. Ayun, Yun sir. lang. Oo, sorry. Hindi ko siya pwedeng gawin. Yun lang. Huwag kayong mag-alala sa quiz kasi ina-announce ko naman yung quiz. I-announce ko siya. So, na may quiz tayo. Sige, si Miss Diaz. Sir, if hapon po, possible po ba? Or Hindi rin talaga eh. Kasi layo ko kasi sa PLM. Dito pa ako sa QC kasi. So, kung maghahapon tayo ng weekday, so babiyahe pa ako. Baka hindi na ako makarating din ng ng hapon. online? Na online ng What time nyo siya naiisip? If ever. Na hapon. Anong time? Kailangan ko ng time. Kasi ang office ko kasi usually yan 8 to 5, ganyan. Anong time ulit? Sorry, hindi ko narinig. Pataas po. Available naman po kami after 2:30. 2:30 ng weekday. Kahit anong weekday yan? Or may specific day After kaya? 2:30. Thursday, tsaka ano yung nabanggit ni ma'am? Thursday and After Friday. Thursday, Friday, after 2:30. Tapos Saturday, same naman, 5 to 7. Opo. Sige, tingnan natin, ha? Tingnan ko muna, ha? So, kaya natin siya ng Thursday, Friday. Thursday, Friday, sige. After 2:30. Kasi usually, yun nga, 5 pa kasi tapos ko usually. Pwede namang 4, 5, ganyan. Pero kailangan ko kasing maaga. Hindi ko pa pala na-stop yung recording. Sorry, stop ko muna. Okay na, may tanong kayo? Wala kayong tanong? Tanong muna. So, nakapag-chat na lahat ng reflection. Okay, since wala nagre-respond, so yun. Naka-chat ka na? Hindi pa din. Sir, hindi pa rin po. Bakit ayaw sa'yo? Ano nangyari sa account mo? Alam niyo ba kung ano dapat natin gawin sa kanya? Stop spotlighting. Stop highlighting this video for everyone in the meeting. Spotlight ka daw. Stop spotlighting. Bakit kaya ayaw mag-chat sa'yo? Sabihin mo na lang ano yun. Sabihin mo na lang ano yung reflection mo. Ay, hindi ka na mag-chat. Mara-record naman sa transcript yan. Anong sagot? Ano reflection mo? Uy, gising. Mention mo na Okay. lang reflection. Ano sa'yo? Ano sa'yo? 2 po. 2. Pati din daw Confidence in the ba? lesson learned. Pati yung iba? Hindi rin makashot? Pati yung si Basco lang po. Dali, sabihin niya. Asan siya? Yes. Sir, hindi po ako makapag-chat kasi link din po nasalihan ko. Wala po ako sa team po. Ganun. No?
Di nandito ka eh, kasi na-invite ka o may account ka dito. Ba't kaya ganun? Anyway, sige, ano sa'yo? Yes. Student po, sir. Student. Okay. Sige. One tip I learned po today is yung, ano sabi? Ayun nga. Kailangan niyo siyang alalahanin ulit guys kasi important siya sa anak yun. Sa lahat dito. So marami pa tayong mga confusing part na pupuntahan. Sa mga complicated parts. Especially sa mga titration techniques na. Ano pa ba? Tanong pa. May tanong pa kayo? Kung wala na, kailangan ko nang i-stop recording kasi 9:01 na, may klase pa kayo pala. Stop recording ko na.